prayer. Thank you, Brother Erwin. Praise God. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Kayo ba'y blessed? Amen. Lagi ho tayong blessed because of Jesus. Amen. Kahit na ano pong sitwasyon, blessed pa rin ho tayo hanggat nasa Panginoon tayo. Amen. Kaya wag po kayong umalis sa Lord. Amen. So, ito na po ang ating linggo sa topic po natin, no, sa tema po nating pinag-uusapan, why we need to stand firm in the faith. Bakit kinakailangan po nating tumayo ng matibay, tumindig tayo ng matibay sa ating pananampalataya? It is because number one po, no, it is only by faith that we are, or by grace through faith that we are saved. Yung pananampalataya po natin, sa biyaya po ng Lord tayo po iligtas. And without faith, ang sabi po ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible pong malulugod ang Diyos. Sa pananampalataya lang po sa kanyang anak na si Jesus, doon lang po nalulugod ang ating Panginoon. So yung unang topic po natin, para ma-review lang po natin, why we need to stand firm in the faith, is to fight against the enemy. Let us be reminded na meron po tayong kaaway in the spirit realm. Hindi po ang asawa po natin, kapitbahay, hindi kapwa po natin ang kaaway po natin, kundi yung espiritong nasa Kanya. Kaya nga po, every day, ang sabi po ng Revelations 12:10, ang diablo po, he is accusing us day and night. Ayan po, nandiyan po yan, for the accuser of our brothers and sisters, no, accuses them before our God day and night, 24/7. Habang natutulog kayo at habang nakaupo po kayo ngayon dito, kung ano-ano ang nilalagay po ng diablo sa inyong kaisipan. Kaya ang sabi naman po ni Paul, na i-pull down po natin every thought that set itself against the knowledge of Christ. Yeah, and we take captive every thought and make it obedient to Christ. Amen. Kaya nga po, yung mga impure thoughts na yan, lustful thoughts, kuminsan na pumapasok sa isip niyo kung kailan kayo nagpe-pray, hindi po galing sa inyo yan, galing sa diablo, tanggalin niyo po siya. Amen. Kasi po may kaaway nga ho tayo. Nung tinanggap niyo na ang Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, whether you like it or not, na-involve na po kayo sa spiritual battle. Whether you like it or not, galit na po ang diablo sa inyo. Lalo ngayon. Kaya nga hindi niya tayo tinitigilan 24/7, pero panalo na tayo kay Lord kung titindig tayo sa ating pananampalataya. Yung second Sunday po na pag-aralan po natin, bakit kailangan po natin tumindig sa ating pananampalataya is to refute false teachings. Napakarami pong false teachings po ngayon na kailangan ho tayong mag-ingat. Ang sabi po ni Pablo, huwag tayong lalayo sa nakasulat, hindi sa katalinuhan ng tao, kung hindi po kung anong uso ngayon, because heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Kaya hindi po tayo dapat lumayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? And then yung third Sunday po, why we need to stand firm in the faith is to make an impact on others. Pag sinabi pong faith, ang sabi po sa Job, ang faith po is integrity. Meron ka dapat integrity. Kung hindi ka tumatayo sa iyong pananampalataya, sinasabi mong ikaw ay born again, anak ng Diyos, paano ka makaka-create ng impact o ng impluensya na ikaw ay maging inspiration, maging blessing, maging encouragement kasi ibang tao. And I hope tayo pong mga Kristiyano, kapag nakita ka ng ibang tao, sila'y natutuwa na be-bless. Hindi yung pag nakita ka, yun na naman ini. Nangungonsumisyon sa'yo. Mabiyasang mamaydutang, sabihan na pa mo, Kristiyano yan. Dapat po talaga, kung Kristiyano ho tayo, magpaka-Kristiyano na ho tayo. Todo na po natin, nasa last days na po tayo. Nasa last hour na po tayo. Amen po ba? Amen. And last week lang po, napag-aralan po natin why we need to stand firm in the faith to finish the race victoriously. Kailangan matapos po natin ang labanan pong ito victoriously. Hindi lang po yung basta ka lang natapos. And napag-aralan po natin from the three churches na nais po ng Lord, He who is victorious, sabi po niya ganyan, He will eat the tree of life, or who is victorious, I will not blot out them from the book of life. Katulad po ng Ephesus, imagine this po, no? Heart check po tayo.
Sabi po ng Lord sa church in Ephesus, I know your hard work, your hardship, no? Kung paano po sila naglilingkod sa Panginoon. And then, I know na hindi nila tinotolerate ang mga false apostles, mga false teachings. And then, kapag merong suffering, merong mga hardship, nagtitiis po sila, nagpe-persevere sila for the name of Christ. Hindi po ba matinding church? Pero, ang sabi ng Panginoon, and yet I have this one thing against you. Ano po yan? You have abandoned your first love. So, posible po na ikaw ay active sa mga ministry, active sa church, active sa CU, no? Pero, nakalimutan mo na pala, wala ka na pala sa first love. Check po natin mga puso ngayon. Kamusta po ang puso po natin? Si Lord pa ho ba ang nangunguna dyan? Bakit ho kayo nandito ngayon sa church? Is it because Sunday? No, Sunday lang at routine, kailangan kang mag-church? Yung iba hanggang ngayon, naniniwala ka pa ba na kapag nag-church ka para bawasan ng kasalanan mo? Para mamaya, pwede maluwag na naman yung tapayan mo, idagdag mo na naman? Bakit po natin ginagawa ang mga bagay na yan? Ang unang motivation po natin dapat is, unang-una po, mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Mahal na, kahit sa mga pagbibigay po, tithes offering or first fruits po natin, huwag po nating kalimutan na ang pinaka-motivation po natin, why we do all these things, it is because we love God. Amen. Wala na pong iba. Kasi po, napag-aralan din po natin, kung walang pag-ibig, wala kang kwenta. Sabi po sa 1 Corinthians 33, actually po, no, kung ibigay mo man daw ang lahat, no, ibigay mo man yung katawan mo, ipahirap po yan, o isunog man yan, ibigay mo lahat ng kayamanan mo, kung walang pag-ibig, you gain. Sabi po dyan, I gain nothing. This is the very reason why na, Pastor, nagtatights naman ako, generous naman ako, nagbibigay ako. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba na merong kagalakan, na merong pag-ibig sa iyong puso? Amen. Nagbibigay ka ba na talagang meron kang cheerful heart? No? Or napilitan ka lang kasi yung katabi mo tumayo para mag-offering. So, para ayaw mong daan-daanan ka, tayo ka na rin. Bubunot ka kahit na barya lang. At least naka-ano ka. Remember this, no? Ang church ng Ephesus, hindi po ito, winawarningan po ng Diyos sa mga churches na ito, yung 7 churches actually sa Book of Revelation, na it's about time na mag-repent po sila, kundi ho, lagot po sila. Katulad na po ng church in Sardis, ang sabi po, you have the reputation of being alive, but you are dead. Pwede mo ipakita na para bang mainit kang Kristiyano o Kristiyano ka pero hindi naman pala. Anong sabi ng Lord? Awaken and strengthen what is about to die. Ano po yun? Yung apoy sa ating mga puso, yung apoy ng ating pananampalataya. Bakit po namamatay po yung apoy sa pananampalataya ng mga church in Sardis? Dahil po sa compromise, dahil po sa kasalanan. Kaya sabi ng Lord, yet may mga ilang tao sa inyo na hindi nila dinumihan ang kanilang robe of righteousness. They did not soil, ang sabi po diyan ay they did not soil yung kanilang mga garments. Yung pong, alam niyo po, naka-robe of righteousness po tayo. Dahil nagpatuloy na po sila, hindi sila nagre-repent, ang dumi na po ng robe of righteousness po nila, napupundi na po yung ilaw na meron sila. Kaya sabi ng Lord, awaken and strengthen and what is remaining and it is about to die. Kamusta po yung init nyo sa Panginoon? Alam niyo po, matindi po ito nung pinag-aaralan ko po, sabi ko, no, ganito kahirap yung sabi ng Panginoon, pilitin yung makapasok doon sa malait na pintuan o daanan dahil maluwang ang papunta ng destruction o ng impyerno. Kaya nga dito, alam niyo ho, kaya nga lagi natin i-check ang heart po natin. Pati po, ano po yung third church, ano po yung merong spiritual apathy. Yung church sa Laodicea. No, hindi sila malamig, hindi sila mainit, sabi ng Panginoon. Sila ay maligamgam o sa ibang Tagalog po, malahininga. Alam niyo ba yung malahininga, lalo na paggising mo, nung amoy niyan? Dahil malahininga ka, isusuka kita, sabi ng Panginoon. Alam niyo po, yung spiritual apathy o yung apathy,
Yung pong walang pakialam yan, oy, may Bible study tayo mamaya, okay, na ano. Oy, meron pa lang si Yumaya, okay, walang pakialam. Ni walang pakialam po yan kung magpe-pray o hindi, kahit po sa pagkain hindi nagpapasalamat, walang pakialam. Kahit po ngayon, naririnig niya ang salita ng Diyos, kung minsan wala pa rin pakialam dahil meron po matigas na ang puso niya because of apathy. Nakala niya hindi na niya kailangan ang Panginoon. And that's why we need to check our heart. Kailangan binabantayan po natin ang ating puso. Ano pong sabi ng Proverbs 4:23? Above all else, guard your neighbor. Yun ba yung sinasabi dyan? Bantay mo yung yung kapitbahay mo, baka tinatapon na yung basura sa harapan ng bahay mo. Guard your heart kung kamusta ang puso natin. Kasi po, napakahalaga po niyan. Ang puso ho natin dapat ho makikita po ng Lord. Pagdating po niya, siya pa rin po ang number one. Amen. Lahat ng number one sa Lord, sa puso niya magsabing praise the Lord. So ngayon po, ang ating pag-aaralan, our last topic, why we need to stand firm in the faith, is to stand confidently before the Lord. Kung darating po ang Panginoon ngayon, meron ho ba kayong confidence, kumpiyansa ho ba kayo na makakasama kayo sa rapture? Amen. Yung iba, ako balo pastor, buti nandyan ka para malaman mo na kailangan nakahanda ka lagi. Yung iba, hindi pa darating ang Lord. Marami pong nag-ano, hindi nga darating ang Lord, pero mamaya mamamatay ka na. Ganon din yun. Yung iba nag-ano po sila, hindi pa darating ang Lord, pero bakit kung hindi darating ang Lord ngayon, palagay mo, bukas, buhay ka pa ba? Dalawa po yan eh. It's either darating ang Lord, o mamaya, patay ka. Ang ano ho dyan, kailangan lagi kang handa. Tayong mga Kristiyano po, dapat laging handa. Amen po ba? So ang goal po natin sa anong ito, sa ating pag-aaral, the goal is not to just stand now, sabi po dyan, but to stand unashamed when we see Him face to face. Na hindi tayo nahiya dahil alam natin, tumindig tayo sa ating pananampalataya, kahit nagkakamali tayo, kakasala tayo, no? Nagpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Hindi tayo bumibitaw sa Panginoon. Siya pa rin ang priority mo, siya pa rin ang number one mo. Si Peter po, nagkasala po siya. Di ho ba nung ipinako sa krus ang Lord, itinatwa niya ng 3 beses. Pero, sino ang pinaka-excited na makita si Lord? Si Peter. No, tumakbo papunta ho ng puntod, pero na-overtake lang siya ni John. Nung nangingisda po sila, sino ang unang lumundag sa bangka? Di ba si Peter? Bakit? Dapat mahiya si Peter, nagkasala siya. Bakit hindi po siya naiya? Dahil alam niya, hanggat nanghahawakan siya sa Panginoon, kahit nagkamali siya, mahal siya ng Panginoon. Unahin mo lang ang Panginoon. Maging priority mo lang ang Lord. Maging excited ka. Huwag kang magkaroon ng spiritual apathy. Amen po ba? Hindi yung kapag napapahaba na ang sermon ni pastor, nakaganyan na kayo. O kaya tumitingin kayo sa likod. Medyo late nga po yun eh. Late yung reloyo kayang kaya. Hindi pala, late na 1 minute. Yan, 1 minute lang ho pala. Anyway, 2 Corinthians 5:10, sabi ko dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po for another day na pinagkaloob niyo po sa amin, na binigyan niyo po kami ng kalakasan, ginising niyo po kami, Panginoon, at ang pagpapala niyo, patuloy niyong ibinubuhos po sa amin sa araw na ito. Dalangin ko po, Ama, sa araw pong ito, I pray that you open the eyes of our understanding ng bawat sa po sa amin, Lord, na Holy Spirit, buksan niyo pong pangunawa po namin upang talaga pong makuha po namin ang mensahe mo ngayon. And as we receive, believe your word, O God, we may be transformed by the renewing of our mind, and that we may be like our Lord Jesus Christ. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Salamat po, Panginoon. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan muna po natin ang Lord. Dito po sa ating binasang ito, ang kausap po ni Paul ay mga Kristiyano sa Korinto.
Ang sabi niya ho dyan, we must all appear before the judgment seat of Christ. So tinatawag po yung Bema Judgment. Iba po yung Great White Throne Judgment. Yun po ay nasa na po yung after millennial, yun na po yung pinaka-final. Ito po ay sa atin po itong mga Kristiyano. Sabi po dyan, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Hindi po tayo i-judge dito whether pupunta tayo ng impyerno o hindi. I-judge po tayo yung mga ginawa ho natin, kamusta? Ginawa mo ho ba yan sa Panginoon? Kung ginawa mo yan sa Panginoon, meron kang reward. Actually po, bago po yan, yung 1 Corinthians chapter 3, kung yung foundation ng paggawa mo, yung motibo mo, bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan, bakit ka nagsisimba, kung nagsisimba ka lang para lang wala kang reward, para lang lumipas ng linggo, wala kang reward. Kung nagbigay ka para ipakitang tao lang na ikaw ay mapagbigay, wala kang reward. Pero kung lahat ng ginagawa mong kabutihan ay ang motivation mo, ang thinking mo, ang mindset mo ay para papurihan ng Lord dahil mahal mo siya, meron kang reward. Pero ang ano ho dito, lahat ho tayo tatayo sa harapan ng Panginoon. Handa na ho ba kayo? Handa na ho ba kayong tumayo sa harapan ng Panginoon? Amen. Handa na ho ba kayong umuwi ng langit? Amen. Sino ang gusto mauna? Huli niya lang Meron po parang BBS, Sunday School. Yung teacher, naituro niya about langit. So, kids, sabi niya, ngayong nalaman natin ng langit na napakaganda pala doon, sino ngayon ang gustong pumunta ng langit? Nagtaasan po ng kamay. Pero yung isa sa likod ayaw magtaas ng kamay. Inuulit ko. Di ba napakaganda sa langit? Sino ngayon ang gustong pumunta ng langit? Nagtaasan ng kamay, pero naman nasa likod, pinuntahan ng teacher. Iho, kanya, naintindihan mo ba yung natin? Opo. Naintindihan mo ba yung langit? Maganda, opo. Bakit tayo mo pumunta ng langit ngayon, kanya? May lakad po kasi kami mamaya ng daddy ko, kanya, hindi ako pwede ngayon, kanya. Amen. Pero kayo, pwede kayo ngayon? Amen. Praise the Lord, no? So, number 1, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord, therefore, abide in Him. Madalas na ho nating napag-uusapan po itong abide in Him, no? At ang ibig sabihin po ng abide is, ito ang Greek word po niya is meno, to means to stay, remain, live, dwell, endure. It's about being a state that starts and keep going. Keeps going. Hindi ka tumitigil, nag-a-abide ka, nananahan ka, tumitira ka sa Panginoon, sa presensya niya. Sabi dito, no expiry date needed. Hindi yung sa ganitong okasyon, hindi muna ako magiging Kristiyano. Muna ako? Medyo magagawa ko ng medyo iinom ako dahil birthday, occasional lang naman. Kapag mayroong patay, may sugal, di ho ba? Ay ngayon lang ang magsusugal kasi namatay yung tito ko. At ika pa mo ang kaya, talagang lamaran kamos nung makanyan ka. Kaya nga ho dito, yung abide is, to abide is to settle in, to let roots dig deep, lumalim ang iyong ugat sa pananampalataya, sa relasyon mo sa Lord. It's about remaining, staying, living, dwelling, continuing, enduring, being present, standing firm, tarrying, waiting it out, and holding on tight. It's a vibe of steadiness and trust. Sa Tagalog po, manatili, manahan, tumira, sumunod, tiisin, maghintay, magpakatatag. So pag naririnig po natin ang word abide, yan po ang kabuuan po niya. Sa simpleng term po sa English po, actually, isa lang po siya. Pag sinabi mong law-abiding citizen ka, masunurin ka. Yun lang po. Pero malalim po ang word abide sa Bible. Ikaw ay sumusunod, nananahan sa Panginoon, tumitira ka sa Panginoon. Hindi ka umaalis, walang expiration date. Amen. And then, sabi po dito po natin makikita yan sa 1 John 2:28. And now, little children, abide in Him. Abide in Him, manatili ka sa Kanya, you stay, you dwell, manahan ka, magpursige ka, magtiis ka, dyan ka muna, magpersevere ka, that when He appears, we may have confidence and that
and not be ashamed before Him at His coming. Kaya ito po yung reason, ito po yung verse na sinasabi dito. It's very important for us kung talagang nag-stand firm tayo sa faith para po makatayo tayo ng merong confidence before the Lord. Kailangan tayong nananahan at nagre-remain kay Lord, nagpapatuloy kay Lord. Amen. Wala pong araw na hindi ka Kristiyano. Araw-araw dapat ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, araw-araw dapat ikaw ay masunurin sa Diyos. Hindi taklarin mag-amen, bubulong lapakin. Naintindihan niyo ho ba ako? Amen. Baka yung iba po sa inyo, heart check, nagmamadali na kayo. Itang linuto kong sigang po marimlaning kayo o laning sa buwan. Ot likwan me. No, kaya nga this is very important po, no, na kung tayo ay nag-a-abide kay Lord, meron tayong confidence, no, to face Him sa kanyang pagdating o sa ating kamatayan. No, alam natin, kumpiyansa po tayo, confident po tayo, not because of our own effort or good works. Kumpiyansa tayo dahil alam po natin mabiyaya ang Diyos sa atin. Amen. Lagi niyo po tatandaan yon. Mabiyaya ang Lord, there is therefore now no condemnation. Kaya lang po, alam niyo po, kapag hindi ka na nag-a-abide, nagkasala ka, yung pag ginagawa mo, ay, kailangan ako mag-pray ng ganito, magbasa ako ng ganito, para paparusahan mo sarili mo, para makatanggap ka ng forgiveness. That is wrong. Kung bakit ka nagpe-pray, nagbabasa, ang lagi kong sinasabi sa inyo, dahil mahal mo ang Diyos. No, hindi natin nakukuha yung forgiveness dahil nagpe-pray tayo o nag-ano tayo. We have been forgiven dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, kaya tayo pinatawad. Amen. Kaya nga ho, hindi ka na nag-a-abide nun. Kapag wala ka na sa Word, hindi ka na nag-a-abide. Hanggat nasa Word ka, ikaw ay nag-a-abide kay Kristo. Amen. So, ano ba talaga ang ibig sabihin po ni John dito na paano tayong mag-abide kay Lord? Dito po sa 1 John 3:24, whoever keeps His commandments abides in God and God in him. Sabi mo dito, sino daw ang sumusunod sa kanyang mga utos, nananatili sa Diyos at ang Diyos sa kanya? So, paano tayong mag-abide? We need to keep His commandments. That is how we abide. No, hindi sumusunod tayo sa Diyos. Sabi, and by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Ito po yung maganda. Kapag nag-abide tayo, nananahan tayo sa Lord, tumitira tayo sa Lord, nagdudwell tayo sa Lord, ang Lord din po nananahan sa atin, nagre-remain, nananatili ang Diyos sa atin. Ito po yung maganda niya. Kaya po, lagi mong kasama ang Diyos kung ikaw ay lagi kang nananatili sa Diyos. Amen. Kasi sabi po dyan, and this by we know, alam natin that He abides, na nananahan, nananatili din ang Diyos sa atin dahil sinusunod natin siya. This is how we abide God. Amen. Now, tayo po ngayon na Kristiyano na dapat manatili sa Diyos. Ang Diyos po, alam niyo po, bilang Kristiyano, hindi lang ho tayo basta nakaupo na lang dyan, tapos uuwi, no? Yung Zimbabwe. Meron nga hong sinasabi po ngayon, no? Sabi ko baka magalit ang taga-Sambales kasi yung iba sumasamba lang tapos alis. Sambales daw po, no? Well, anyway, tayong mga taga-Calvary Temple, hindi po ganyan. Kailangan po pag tapos ng pananambahan dito, sumasamba ka pa rin sa Panginoon sa pamumuhay mo sa labas. Nakikita pa rin si Kristo sa iyo. At bilang Kristiyano po, inaasahan, God expects us to bear much fruit. Na tayo ay magbunga ng marami. Ano po itong bungang ito? No, kung araw-araw nagbubunga ka, sabi nga ni Pastor Ron, yan ay bungang araw. Pero hindi po yan. Kapag ikaw ay nag-a-abide kay Lord, ina-expect po ng Lord na ikaw ay magbunga ng mabuti, ng fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, and so on and so forth. Alam po, magbunga ka ng papuri sa Panginoon, ng pasasalamat sa Panginoon,
No, ano pa po, magbunga ka ng higit sa lahat po ng kaluluwa. Fruit that remains forever. Makikita po natin yan dito po sa John 15:4-7. Ang sabi po ng Panginoon, abide in me and I in you. Manatili kayo, manahan kayo, magdwell kayo sa akin, tumira kayo sa akin, at ako rin ay mananahan sa inyo, sabi ng Panginoon. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So dito po merong ginamit pong metaphor ang Lord na siya po yung vine, siya po yung puno, tayo ang mga sanga. Ang sabi dito, ang sabi diyan, ang vine o yung branches ay nakakapamunga lang po yung mga sanga dahil na ito'y nakadugtong sa puno. Pero kapag hindi na yan nakadugtong, hindi po yan magbubunga. Jesus. Excuse po. And then sabi po, sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Excuse po. Jesus' name. Ang sabi po dyan, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him. Inuulit na naman po ng Lord, pangalawa, no? Nag-a-abide kayo sa akin at ako rin ay mananatili sa inyo. He it is that bears much fruit. Kung tayo nananatili sa Kanya at nananatili siya sa atin, tayo daw ang nagbubunga ng kaunti, ng marami. Nagbubunga tayo ng kabutihan. Maraming kabutihan. Ang pag-win po ng soul, yan po ang isa sa pinakamabuting pwede po natin gawin habang nabubuhay po tayo. Because si Jesus po ay namatay para sa kaluluwa. Sa mga ligaw na kaluluwa. Amen po ba? Sa mga taong wala pa kay Kristo. For apart from me, you can do nothing. Hiwalay sa akin. Kung putol ang sanga sa puno, nakakita na ho ba kayo ng sanga na nakahiwalay sa puno? Na nagbubunga pa? No? Pag nakakita po kayo ng ganyan, tumakbo na kayo. Ibang klase na ho yan. No? Siguro isa lang po yan sa Bible na isa pong isa sa branch na gaano pa rin, ginawang tungkod, yung kay Moses, yung Aaron's staff. No, nagbad na po siya, nagbunga pa siya. Pero normally, walang sanga na naputol na nagbubunga. Kaya kung iwalay ka kay Kristo, hindi ka magbubunga. Ay, pastor, hindi totoo yan kasi kahit yung mga, tingnan yung ibang tao, wala sila sa Panginoon, pero nakakagawa sila ng mabuti. Opo, parang it seems na mabuting ginagawa nila, tumutulong sila katulad po ng mga halimbawa mga politiko, no? Yung mga politiko, lalo na yung mga senado sa sa atin po, tumutulong 'yan. Pero bakit tumutulong? Anong motibo? Dahil mahal nila ang Diyos? Hindi, para sa susunod na eleksyon. Or una pala, tumutulong 'yan para magkaroon ng budget. At kapag nagkaroon ng budget, yung kaunti ipagtutulong niya, yung marami, hihigaan po niya sa kanyang kama. Marami pong makikita nyo, tumutulong, nagpatayo ng paaralan, pero alam niyo po, yung mga gate, noon po, uso ito, donated by. Nakita na kayo ng paaralan na yung lahat ng bintana, ang tawag dito, yung bakod, may nakalagay na donated by. It's glory of the byline. Glory to me. Ang tao po, yes, parang nakakagawa ng mabuti, pero hindi mabuti sa harapan ng Diyos kasi full of pride at full of kayabangan. Makakagawa ka lang ng mabuti na napupurihan mo ang Diyos kung ikaw ay merong relasyon sa Lord, nakadugtong ka kay Lord. Konektado ka kay Lord. Kaya sinabi niya, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawang bunga that will last forever. Kaya yung mga mabuting gawa ng tao na wala kay Kristo, those will not last forever. The good things or good deeds na maglalast forever ay yung mga mabubuting gawa ng mga anak ng Diyos lamang. Amen po ba? Kaya sabi ko dito, if anyone does not abide in me, kung sino man din nananatili sa akin,
Kung titignan niyo po itong phrase nito na sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagdaratili sa akin, ibig sabihin dito, pwede kang hindi mag-abide sa Kanya. Pwede kang umalis. Meron kang freedom of will, freedom of choice, free will na umalis sa Lord. Ngayon, sino bang kausap ng Panginoon dito? Ang mga apostles po niya. Kung kayo'y mananatili sa akin, ang sabi po niya, no? So, if anyone does not abide in me, ang sino mang hindi manatili sa akin, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Kapag hindi ka nagbubunga, saan ka pupunta? Sa impyerno. Inahasahan po ng Diyos. Kaya nga po sabi po kasi binasa natin sa Corinthians kanina, we must all appear before the judgment seat of Christ. Ang unang tanong na pwedeng sabihin po ng Panginoon sa atin, nung ikaw ay nasa lupa, na pinahiram ko pinahiram kita ng buhay, pinahiram ko ang pamilya sa iyo, binigyan kita, no, pinagkatiwala ko ang malaking pera sa iyo, pinagkatiwala ko malaking ari-arian sa iyo, pinagkatiwala ko ang mga anak mo, ang mga apo mo sa iyo. Ano ang ginawa mo sa lupa nung ikaw ay nabubuhay pa sa mundo? Parang parable of the talents po yan. No, yung pong one talent na yung dalawa, sabi po ng Lord, well done, thou good and faithful servant. So inaasahan po ng Lord na tayo maging faithful servant. Pero po yung walang ginawa, tinago lang niya at binalik po niya yung talent. Para sinasabi niya, ito na po yung buhay ko, binabalik ko na sa inyo. You wicked, evil servant, ang sabi po ng Panginoon. So kailangan po, bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo naghihintay na bali po itang kapangpangan, kabudkamanin na kaya makamulala ka. Kapilan niya nga kaya datang gino. Alam niyo po yung minsan na September 23 po ata yung last year, yung pong meron pong nag-predict sa Africa na magra-rapture na. Di ho ba? Marami pong nagbenta po ng mga ari-arian po nila. Tapos nung araw pong yon, yung mga kongregasyon niya at sa mga taga-Africa, September 23, maaga pa lang, nakatingala na po sila sa langit hanggang pong gumabi. Guess what? Ano pong nangyari? Lahat po sila nagka-stiff neck. Hindi dumating ang Lord. You know? Hindi po ganun naghihintay. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, anong sabi ng Lord? Occupy till I come. Anong ibig sabihin niya? Gumawa kayo. No? Expand my territory. Extend my kingdom. Ipagsabi nyo ang good news habang naghihintay kayo. Kaya nung sabi ng Panginoon, mapalad ang isang lingkod na dadatnan siya ng kanyang Panginoon na merong ginagawa para sa kingdom. Amen. Hindi po yung, di ba pag tinanong ka, kung darating na ang Lord sa next month, anong gagawin mo? Ay, araw-araw na akong magsisimba. Araw-araw na akong, anong tawag ko dito? Yun po, mananalangin. Sa ating mga Kristiyano, hindi po ganyan. Kung tunay kang Kristiyano, ako nga po ang sagot ko dyan, kung alam kong darating na ang Lord sa next month, anong gagawin ko? Gagawin ko pa rin yung mga araw-araw na ginagawa ko. Ano po yun? Yung araw-araw, hinihintay mo ang Lord. Na habang hinihintay mo siya, nananalangin ka, gumagawa ka ng mabuti, nagpipreach pa rin ako, normal pa rin. Pero yung sasabihin mo, gagawin ko ito, ibig sabihin, hindi ka nakahanda. Kung ang sagot mo, alam mo, kung sasabihin sa'yo, darating ng Lord next month, kung sasabihin mo, ay magbabago na ako, gagawin ko to. Ibig sabihin, kapatid, kung darating pala ang Lord ngayon, impyerno ka. Dapat araw-araw, handa ka. Amen. Hindi yung kapag alam ko ng darating ang Lord, ganito nang gagawin ko. Anong ibig sabihin? Uutakan mo ang Lord? Nakahabang wala ka, magpapakasaya ka sa mundo? Alam po ng Lord ang puso po natin. Amen. So kung di ka nagbubunga ng mabuti, pinuputol. Di ba, sabi po dyan sa verse 2, hindi ko na pinakita, no, He cuts off every branch that does not bear fruit. Ayan po, no, sa verse 2, no, pinuputol niya. Ngayon, pagdating sa verse 6, kung hindi kayo nag-aabide, hindi na kayo nakadugtong sa akin, kayo itatapon sa impyerno. Amen. Pero wala pong ganyan sa Calvary Temple. Amen. Masipag po tayong gumawa para kay Lord. Masipag po tayong mag-win ng soul. Masipag po tayong mag-invite sa church.
Kaya pala walang bisita ngayon. Pastor, yamon din tangawan niya. O sige, next week, invite na yung pasibayo. Sige. Verse 7, ito po maganda. If you abide in me, and my words abide in you. Kung ikaw ay nananahan sa akin, nananatili ka sa akin, nagpapatuloy ka sa akin, at ang salita ko ay, sabi po dyan, and my words abide in you, nananahan ng salita, pinanghahawakan mo yung salita ko, no, yung salita ko, nandyan sa iyong puso, hindi mo inaalis. Ang sabi po dyan, anong sabi ng Lord? Ask whatever you wish, and it will be done for you. Sabi niyo po, whatever. Ano po ang whatever na yan? Yun lang pong nasa salita ng Diyos. Whatever promises na meron ng Lord. Hindi po yan, Lord, but sinabi mo pala, whatever. Lord, hinihingi ko po, nag-a-abide naman ako sa iyo at sa iyong salita. Hinihingi ko po, Lord, na itong kapitbahay ko, kunin mo na. Para medyo, wala po yung sa word ng Lord. Wala po yun sa word ng Lord. Hindi ka po nag-a-abide nun sa word ng Lord. Kaya nga, kung ikaw ay nananahan sa Panginoon at ang salita niya ay nananahan, tumitira sa iyo, pinanghahawakan mo, anuman ang hilingin mo, doon sa pinanghahawakan mong salita ng Diyos, ipagkakaloob niya. Amen. For example po, ano po yung basic na unang problema ng tao kahit Kristiyano? Tama, pera. Yung nangalawa, marinela po. Ay, kaya problema yung pera. Ay, kakuha, tama pa. Di na muna yung kasiping mo. Lahat po tayo kung minsan ng problema. Lalo na po malapit na ang enrollment na naman. Di ho ba? Pero, ang sabi ng Lord, I am your Jehovah Jireh. I am your God who provides. Philippians 4:19, and my God, ang sabi ni Paul, will supply all your needs according sa sahod mo, according sa negosyo mo, kita mo no, according sa kanyang kayamanan na hindi maubos-ubos. Kapag pinanghahawakan mo yan, nananatili ka sa Diyos, nananatili ka kay Kristo, nananatili ka sa kanyang salita, anuman ang hilingin mo, ipagkakaloob. Kaya manghawakan ka lang, kapatid, bukas meron ka ng pag-enroll. Meron ng pag-enroll ang iyong mga anak. Amen! Pinanghahawakan mo na meron kang kalakasan, meron kang karamdaman, meron kang kahinaan ngayon. Nananatili ka pa rin kay Kristo, hindi ka nagrereklamo, pinanghahawakan mo, hindi ka nagdududa na He is your Jehovah Rapha, the God who heals. No? And by His stripes we are healed. Bibigyan ka ng kalakasan ng Lord, mabubuhay ka pa rin dahil ang Diyos ang iyong buhay, kalakasan at kagalingan. And this is one of my, hindi sikreto, ito po yung ginagawa ko. Pinanghahawakan ko lang po ang salita ng Diyos kung bakit magto 20 years na po, 19 years and going 6 months na po ako nagdadialysis. Almost 20 years. Isa sa ginagawa ko po, pinanghahawakan ko salita ng Diyos. Pinanghawakan ko po yung Psalms 118:17, I will not die, hindi ako mamamatay. I will not die but live, and I will proclaim, I will declare the word of God. Kaya nga po ngayon, dinideclare ko sa inyo ang word of God. Kung nananatili tayo sa Lord, meron kang confidence na tumayo sa Kanya at humiling. Lord, nandito po ako, nananalangin, nakatayo, nakatindig, nakaluhod, anuman po. Nasa harapan niyo po ako, Panginoon, at hinihiling ko po itong pangangailangan kong ito. Kung ikaw ay nananatili, nag-a-abide kay Lord, nag-a-abide ka rin sa word niya, anuman ang hilingin mo, kapatid. Sinong may mga kahilingan dito? Ipagkakaloob ng Lord. Ano ang sikreto? Abide in Him and His words abide in you. Manatili ang mga salita ng Diyos sa inyo. Teka muna, meron ho ba kayong pinanghahawakan na salita ng Lord? Baka wala naman po kayong dapat po kaya nga po, importanteng na-memorize natin ang Bible from the heart. Huwag kayong maniwala sa diablo na kapag matanda ka na, meron ka ng edad, di ka na makapag-memorize. Ulit-ulitin mo yan ng araw-araw, tignan ko lang kung di mo ma-memorize. Kung nahihirapan ka, mag-start ka sa pinakamaiksing verse. John 11:35. Jesus wept. Naiiyak sa iyo ang Lord dahil sa liit ng pananampalataya mo. Ang gayen, anak, malati ka pa rin, faith. Magduda ka pa rin. Jesus wept because you doubt. Praise the Lord. So abiding in Christ means exchanging our weakness
and compromise for His strength. Kapag sinasabi mong, Lord, no, nakadugtong ka pa rin kay Lord, Lord, hindi ko kaya to. But because apart from you, I can do nothing. But with you, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi mo dyan, abiding in Christ means exchanging our weakness and compromise for His strength and commands, letting the Spirit bear fruit that turns future shame to lasting confidence. Number 2, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, live in God's love. Tayo po'y mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. 1 John 4:16-20, we know how much God loves us. Ito pa lang pong salita dito sa una, no? Gusto ko munang tumigil dito. We know how much God loves us. Alam niyo ho ba kung gaano kayo kamahal ng Panginoon? Na kung minsan kapag nagkamali ka lang parang hindi ka na mahal ng Panginoon. Alam niyo po, itatandaan niyo ito. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Yung kaisa-isang bugtong niyang anak. Ang dami po niyang anghel, milyon-milyon ang anghel po niya. Bakit hindi anghel ang in-offer niya? Yung kaisa-isang bugtong anak niyang si Kristo, siya po yung in-offer niya sa krus para mabayaran lang ang kasalanan po natin. Ganyan tayo kamahal ni Kristo. At kailan po siya namatay? Nung makasalanan pa tayo, balasubas pa tayo, lamaran pa tayo, namatay na si Kristo sa atin. How much more ngayon, nasa atin na si Kristo? Di lalo nating dapat nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Paano natin mararanasan? Maniwala ka, kahit sino ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi nagbabago ang Diyos. And there is power kapag alam mong mahal ka ng Lord. I remember po nung first year ko ng dialysis, na emergency po ako at second opinion po kami sa National Kidney Transplant Institute. Pagkatapos ko pong lalagyan ng IJ dito, binutasan po ako dito para po sa emergency dialysis. Iniwan po ako sa isang floor na napakadilim, ang laki na paman din ng hospital. Pero kinausap ko po ang Lord noon, sabi ko, Lord, kaya nangyari to, alam ko po kasalanan ko. Dahil dapat matagal na ako naglilingkod sa iyo, ayoko pa rin maglingkod. Akala ko pwede akong yumaman sa sarili ko. So humingi ng tao, alam ko Lord, lamaran ako, balasubas ako. Una ko pong sinabi sa sarili ko yan na talagang salbahe po ako, sabi ko ngayon. Pero Lord, alam ko kahit ganito ako, mahal mo pa rin ako. Amen. Dahil totoo po yun. Kahit nagkamali tayo, pero pag lumapit tayo sa Lord, mararanasan mo pa rin ang pag-ibig ng Lord. Kasi po kahit po yung mga taong nagpunta ng impyerno, minahal po yan ng Diyos. Kaya lang pinili nila ang masama. Kaya sila nasa impyerno. Kaya po sa atin, we know, kailangan alam mo kung gaano kakamahal ng Lord. Amen. Alam mo ba na mahal ka ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, Jesus loves you. No? Ikaw naman, gumanti ka. And also with you. Peace be with you yata ito. Sabi po dyan, and we put our trust in His love. God is love. Huwag niyo pong babalik na rin to. Never na magiging Diyos ang pag-ibig. Hindi po siya love is God. Pag sinabing God is love, God is gracious, God is good, God is merciful, no, God is gentle, God is kind. Yan po ibig sabihin po ng God is love. And all who live in love, live in God. Kung ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig, ikaw ay nabubuhay din sa Diyos. And God lives in them. Parang kanina po, if you abide in me, and my words abide in you, ako'y mananahan din sa iyo. So consistent po ang Bible. Sabi po dito, kung ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig, ang Diyos ay nabubuhay din sa iyo, no? And God lives in them. And as we live in God, our love grows perfect. Habang nagpapatuloy ka, hindi po one time na bagong Kristiyano ka, agad-agad matinding pag-ibig mo. Kung minsan po, kung minsan bagong Kristiyano ka na, pag-uwi mo sa bahay, ayaw mo yung ulam, mainit pa rin ang ulo mo. Nasigawan mo yung misis mo, walang kape. Nag-visit ka, pero maya-maya, deep inside, naisip mo, mali pala yung ginawa ko. Kasi may conviction na, meron na Holy Spirit. So nag-grow ka na ngayon. Sa susunod niyan, medyo nababawasan na po yung kabwisitan mo. Kasi bagong Kristiyano ka nito. Pero alam mo kapatid, kung 10 years ka ng Kristiyano, 20 years, buwisit ka pa gayon eh.
No? Talagang buwisit na kamo. No, hindi ka na talaga medyo mahirap ka na magbago niyan pag ganyan ho. Pero as we live in God, habang tayo'y nabubuhay sa Diyos, no, ang sabi po diyan, ang ating pag-ibig lalo po yang lumalago at nagiging perfect. So that, sabi po diyan, bakit? So we will not be afraid on the day of judgment. The confidence to stand firm before the Lord, no, sa ating pananampalataya, is to live in God, live in love. Kaya sabi diyan, so we will not be afraid on the day of judgment. Hindi ka na, yung afraid po, hindi ka na rin mahihiya, hindi ka matatakot na tumayo sa harapan ng Panginoon dahil alam mo na buhay ka sa Diyos, na buhay ka sa Kanyang pag-ibig. Amen po. But we can face, sabi po diyan, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Ibig sabihin po niya kung paano po nung nandito pa sa lupa ang Panginoon nagmahal siya, minahal niyang kanyang kapwa. Ganon din po tayo. Pero ang pag-ibig po dito, kung titignan niyo si Kristo, ang pag-ibig po hindi ibig sabihin diyan, hindi ka na nagagalit. Hayaan mo na siyang mag-drugs, huwag mo siyang pagalitan. Hayaan mo na siyang maglasing, hayaan mo siyang magsugal. Sige, ibenta niya yung lahat ng ating appliances. Kasi mahal mo siya. Hindi po ganon. Nung unang nag-ministry si Kristo, pumunta po siya ng Jerusalem. Ano pong ginawa po niya? Pumunta po siya sa temple. Pinagtutumba po niya ang mga nagtitinda doon. No? Sabi niya, gewayang apuin ka na kung kahit ipisambat. Yung bahay ng aking ama. Bago po siya ipako sa krus, more than 1 week before ipako sa krus, inulit po niya uli yun. Kumuha po siya ng latigo, pinaglalatigo pa ho yung mga nagtitinda doon. Pinagsesermon po niya. Uminit ang ulo ng Panginoon. Hindi na ho ba siya God is love? Ang alam po natin kasi, katulad ng love sa mundo, ay basta't mahalin mo siya kahit anong gusto niya. Kung ano po siya, kung lalaki siya, gusto niya lalaki, pabayaan mo siya. Kung babae siya, gusto niya babae, pabayaan mo siya. Kapag ganyan ka, parang sinasabi mo, pabayaan mo na siyang pumunta ng impyerno. Amen, nandyan ho ba kayo? Hindi po tayo galit sa mga LGBTQ, no? Galit tayo dun sa mga gawain na hindi po tama sa harapan ng Panginoon. Amen. Lahat po mahal ng Panginoon. Alam mo, kagabi nga, nanonood po kami ng balita, hinuli daw po yung nagkukunwaring, nagkukunwaring official ng gobyerno, NBI, hinuli po, nagkukunwari po. Sabi ko, bakit di kaya huliin yung mga nagkukunwaring lalaki? O nagkukunwaring babae pero lalaki? Kung inuhuli pala nagkukunwari na sila ay official ng gobyerno, hindi pala, no? Dapat huliin din. Ang sinasabi ko po dito kasi, alam na, yung mali sa tao ko minsan ngayon, ang sabi po sa huling araw, no, sa mga huling araw, ang masama ay magpapakasama pa. Kaya nga ho, lumilitaw ho ngayon dyan. Yung i-define nila na para sa kanila kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kaya para sa kanila mabuti yan, okay lang yan. Pero that is not love. Kapag sinabi mong, di ba napag-aralan natin, we need to contend for our faith, ipagtanggol natin. Pag sinabi mong, ay sige, huwag tayong magdebate, respeto ko yung pananampalataya mo. At respetuhin mo rin pananampalataya ko. Saan sa Bible yun? Nandun pa yun? Wala po, napag-aralan natin. No, si Paul maging si Apollos, lagi pong nakikipagdebate. Halos linggo-linggo, araw-araw. Pinagtatanggol nila ang kanilang pananampalataya na si Kristo lang at wala ng iba. Kasi po, pag sinabi mong nirerespeto ko ang iyong pananampalataya at hindi si Kristo, parang sinasabi mong, sige, nirerespeto kita. Kung gusto mo pumunta ng impyerno, punta ka. No? Punta ka sa impyerno, okay lang. Pero kaya nga po ayaw po ng Lord. Ang daming verse sa Bible, even kay Jude, we need to contend for the faith. Ipaglaban natin ang pananampalataya. Nabuhay kasi tayo dun sa kapag ikaw ay Kristiyano at meron kang pag-ibig, mabait ka lang. Kahit inaabuso ka. Hindi na kayo mga Kristiyano, ayaw mong tamoyo. I remember nung nasa unang year po ako nagda-dialysis, meron pong isang Muslim na nagbabantay ng dialysis patient din. Dinodoktrinahan po niya yung mga katabi niya. Yung mga nagda-dialysis, agad napunta po siya sa akin. Pinabayaan ko lang po siya, nagsasalita. Pero nung dumating na siya dun sa puntong sinabi niya, ang Bible ng mga Kristiyano,
hindi siya totoo. Nagsalita na ako. Pwedeng ako naman ang pakinggan mo kako. Sinasabi mo ang Bible ng Kristiyano hindi totoo. Bakit? Yung Quran, ilang taon na ba yan? 1,600 years pa lang yan. Ang Bible ng Kristiyano, ang pinakamatagal na aklat dyan, yung Job, more than 3,000 years na po yan kako. Wala pa ang Quran, meron ng Bible. Sabi kong ganyan. At ang Quran, ang Quran, sinulat po yan, pinasulat ni Muhammad yan, no read no write si Muhammad, pero dahil nakapag-asawa po siya ng napakayaman na byuda, meron siyang nagbayad siya ng mga mga scribes, nagtatranscribe po ng mga script para ito pong Bible, i-translate po nila, i-pervert po nila. Kaya perverted po yung Sabi ko, do your research. Anong nangyari? Iniwan po ako, may supalpalya. Kapag alam mo ang iyong pananampalataya, tumindig ka sa pananampalataya. Huwag mong ikahiya si Kristo. Amen po ba? Siyempre, hindi tayo makikipag-away. Wala kang galit sa puso. Sinasabi mo lang kung ano ang totoo. And that is love. That is love. Ayaw mong mapunta sa impyerno ang tao. Amen. Kaya nga dito, we can face Him with confidence because we live like Jesus, kung paano nagmahal si Jesus in this world. So such love has no fear because perfect love expels all fear. Kapag ikaw ay natatakot, hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos. And then, if we are afraid, it is fear for punishment. Akala mo parurusahan ka ng Lord. This shows that we have not fully experienced His perfect love. Yung parang kinukwento ko sa inyo ngayon, Lord, alam ko kaya ako nagda-dialysis, no? At kasi marami akong kasalanan ganito, hindi niyo kasalanan, Lord. Hindi ko pa sinisi ang Panginoon. And then, una po, takot po ako, ayoko magpa-dialysis, ayoko magpa-opera. Pero, nung nga pong sinabi ko, nung mineditate ko ang kabutihan ng Lord, lalo na po yung pag-ibig ng Diyos, na wala po yung takot ko. Ano man ang problema mo, kapatid, i-meditate mo yung pag-ibig ng Lord sa'yo. Kapag mineditate mo, kung binigay niya yung buhay niya sa akin, ano pa kaya yung hindi niya ipagkakaloob sa akin? Romans 8:32 po yan. If God did not spare si Jesus sa atin, hindi niya pinagkait, no? How much more, sabi po dyan, He who did not spare His own Son, si Jesus, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Sabi niyo po, all things. Kaya pa pag bineditate yung word ng Lord, bineditate yung kahit anong mangyari, mahal ka ng Lord, mananalo ka sa iyong pagsubok, mananalo ka sa problema mo, dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. At manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Then sabi po dyan, we love each other because He loved us first. Kung bakit meron tayong pag-ibig, ibig sabihin po niyan, walang taong merong tunay na pag-ibig kung hindi mo niya tinanggap ang Diyos ng pag-ibig. Kaya yung love sa mundo, hindi po talaga love. Lust. Tagalugin ko po, no? Kalibugan. Ay kasi mahal ko siya. May asawa na, may gusto pa siyang gustong mahalin. Mahal niya talaga? Hindi. Libog yun. That is lust. Lust of the flesh. No? Yung pong mga nagsasama, na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano po yung pag-ibig po yan? Hindi rin po. Last din po yun. May ginagawa silang mga hindi tama sa harapan ng Diyos. Pwede naman kayong magmahalan. Di ba pwede natin mahalin ang kapwa natin na hindi mo na kailangan sipingin? Dahil ang pag-ibig ay yung meron kang concern, tinutulungan mo, no, ang kapwa mo, lalo na yung makilala niya ang Lord, manatili siya sa pananampalataya, para pagdating ng panahon na matapos ang mundong ito, alam mo na ikaw at yung kaibigan mo, pamilya mo, nasa langit kayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. So if someone says, I love God but hates a fellow believer, that person is a liar. Kung sinasabi mo mahal mong Diyos, pero meron kang kinamumuhian, ikaw ay sinungaling. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Kung nga naman, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo mamahalin yung kapwa mo na nakikita mo? Kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, mahal mo, pero yung kapwa mo nakikita mo, hindi mo mahal. That is impossible. Ito po yung sinasabi po ni John dito, this is how we remain in His love. We live in His love. How? Na mahalin natin ang ating kapwa.
Paano po natin ba i-express ang pag-ibig natin sa Diyos? Aside sa pagpe-pray, aside sa pag-worship sa Kanya, paano ho? Yung pag-ibig sa kapwa. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, sabi ng Panginoon, ginawa mo rin sa akin. Ano man ang hindi mo ginawa sa kapwa mo, hindi mo siya tinulungan, no, hindi mo siya pinag-pray, no, hindi mo siya ginawa ng mabuti, hindi mo rin ginawa sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Maliwanag ho ba ang pinag-uusapan po natin? Kapag ganito po ang pamumuhay natin na nabubuhay tayo sa pag-ibig, meron tayong kumpiyansa na makakatayo sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Ano ba makakapaghiwalay sa atin? Shall trouble, hardship, persecution, famine, or nakedness, or danger, or sword? I am convinced, sabi ni Paul, that neither death nor life, neither the angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay po sa atin. Ni angels nor demons. Sasabihin, nothing in all creation, walang anumang kapangyarihan makakapaghiwalay except you. Meron kang freedom of choice. Para pong prodigal son. Nasa tahanan na siya ng kanyang ama. Ama, lalayas na ako sa bahay nito na parang langit. Gusto kong maging impyerno ang buhay ko. Pinigilan ba siya ng ama? Hindi po. Totoo po, no one can snatch them out of my Father's hand, but you can live the Father's hand. Amen. Kasi nagre-remain po tayo. Saan po natin makikita yan? John 15:9-10. No, napag-aralan na po natin to. Maganda po, lagi nating nare-review. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Ang remain po dyan is abide in my love. Manatili, manahan, magpatuloy kayo sa aking pag-ibig. Paano tayo magpapatuloy? When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. So paano tayo nananatili sa pag-ibig? Obey. Uulitin ko po. Matagal na po natin, ilang beses na po natin naging topic ito. Paano tayong mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Obey. So, nothing can separate us from the love of Christ if we remain in His love. And how do we remain in His love? We obey. If we obey Him, we remain in His love, and nothing can separate us from the love of Christ. Nakuha niyo may ibig sabihin. Kasi ginagamit po ng mga once saved, always saved to. Parang ito lang ang verse sa Bible. Pero titignan mo yung sinabi mismo ni Kristo. You can remain, or you can abide, or you can go away. You can leave me, sabi ng Panginoon. It's your choice. It's our choice. At salamat na lamang po, nandito kayo because you have chosen to remain in Christ. You choose to remain in Christ. Amen. Kaya nga po, it is our duty na tayo po'y manatili sa pag-ibig ng Diyos. Saan po natin makita sa Jude 1:21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Sinabi po dyan, keep yourselves in God's love. Hindi sinabi dyan na ang Diyos ang magkikip sa inyo sa kanyang pag-ibig. Di ba? Sino magkikip? Sino yung gagawa para tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos? Tayo. Meron tayong part. Kasi ang covenant, ito po yung pagkakamali ng marami, yung sa mga extreme perverted grace. Parang po yung kanilang covenant, si Lord lang. At wala pong ang covenant, two-way po yan. Two-way relationship po yan. Ito ang covenant ko ng Lord, save kayo by grace. Ngayong save kayo by grace, magbunga kayo. Sorry po. Magbunga kayo ng mabuti. Amen. Kailangan kayo manatili. Meron tayong responsibility. Meron tayong dapat gawin kung paano tayo manatiling ligtas. Mananatili tayong ligtas kung mananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Hindi totoong wala ka nang gagawin. Kaya tinawag siya ng covenant. Ang covenant po, it is an agreement between two or more parties. Hindi lang siya isa. Kung promise, pwede pa. Pangako ko sa iyo, ganito. Hindi po. Covenant ko, sabi ng Lord sa inyo. Ang covenant natin, dalawa.
Kaya tinatawag po tayo ngayon under the new covenant of grace. Amen. So abide in His love today and you'll stand confident before Him tomorrow. Lastly, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, pray and never give up. Magpipray? Bakit ganyan, Pastor? Kanina, abide in Him. Ngayon, live in God's love. Ngayon, magpray ba? Pero parang, parang malayo, Pastor. Tignan po natin kung malayo. Luke 18:1-8. One day, sabi po ng Bible po dito, one day Jesus told His disciples a story to show, a parable to show, that they should always pray and never give up. Isang utos, inutusan po sila na mag-pray sila at hindi mag-give up. And then, nagsabi po siya ng isang kwento ng parable, there was a judge in a certain city, wala siyang pakialam, sabi po diyan, hindi niya natatakot sa Diyos, wala siyang pakialam sa tao, nor cared for people. Verse 3, a widow, meron pong babaeng balo po doon of that city, came to him repeatedly, sinasabi po niya, give me justice in dispute with my enemy. Bigyan mo ko ng hustisya laban sa aking kaaway, sabi po niya. Lagi po ito, kinukulitan niya ang The judge ignored her for a while. No, hindi siya pinapansin. But finally, nung nakulitan na po yung judge, sabi niya, I don't fear God, wala akong pakialam sa tao. Pero this woman is driving me crazy, sabi po niya. I am going to see that she gets justice. Bakit? Karapat-dapat talaga siyang bigyan ng hustisya, una sa lahat. At pangalawa, dahil nakulitan siya, because she is wearing me out with her constant request. And then sabi po ng Lord, then the Lord said, learn a lesson from this judge. Sabi po niya, even He rendered a just decision in the end. So don't you think, sabi ng Panginoon, God will surely give a justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Hindi po sinasabi dyan ang Diyos ay katulad ng unjust judge. No, sinasabi niya, kung yung masamang judge, marunong siyang magbigay ng tamang hustisya dahil nakulitan siya, how much more if you cry out to God day and night? Araw at gabi nananalangin ka, hindi ka ba pakikinggan ng Diyos? Patuloy ka ba niyang, sabi po dyan, no? Will He keep them putting them off? I tell you, He will grant justice to them quickly. Pero ito po yung highlight. But when the Son of Man, talking about Jesus, returns, kapag siya'y dumating na, pag ako'y dumating na, sabi po ng Panginoon, how many will He find on the earth who have faith? Teka muna, bakit faith ang sinabi ng Lord dito? Di ba ang context nito, ang nilalaman is about prayer. Because po, kung ikaw ay nagpe-pray lagi, ibig sabihin, meron kang tunay na pananampalataya. Yung iba, may sariling katalinuhan, ba't pa ako magpe-pray? Alam mo naman ng Lord ang kailangan ko. Pero hindi ganun ang ano po ng Panginoon, ng utos niya. Always pray and never give up. Always pray and never give up. Huwag kang sumuko sa panalangin. Marami po mga nakasulat pa sa Bible dyan. 1 Thessalonians 5:17. Pray continually or pray without ceasing. Ang iba sa inyo na dahil mag-aalas 12 na, narinig nyo, sisig. No? Pray without ceasing, huwag kang humintong manalangin. Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all occasions, anuman ang okasyon, anuman ang panahon, sitwasyon, mag-pray ka in the Spirit with all kinds of prayer. Prayer of petition, prayer of thanksgiving, prayer of praise, no? Prayer of worship, kahit anuman po yung lahat po and request. With this in mind, be alert and always keep on praying na naman. Para kanino? On all the Lord's people. Hindi lang sa sarili mo, sa lahat pa ng mananampalataya. Meron pa ho, Colossians 4:2. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Ang sinasabi ko po sa mga verse ito, consistent po sa Bible, we need to always pray and never give up. Always pray and never give up. Amen. Alam niyo po, Pastor, akala ko ang sabi ng Lord, wag pa ulit-ulit yung panalangin. Yung paulit-ulit yung panalangin, wala naman sa puso yun eh. Alam niyo po, kapag ikaw ay nasa hospital, lalo nasa ICU, siguradong paulit-ulit ang panalangin mo. Lord, kagalingan, Lord, tulungan mo po kami, Lord. Pero masama ba yan? Hindi, kasi nanggagaling sa puso. Amen. Hindi po masama yung inuulit mo yung request mo sa Lord for as long na nanggagaling sa puso. At kapag inulit mo with thanksgiving, Lord, salamat po, alam ko, tumugon ka na. Alam ko, pinagaling mo na ako. Alam ko, Lord, nag-provide ka na. In Jesus' name,
Amen. Persistent prayer is the ultimate expression of reliant, trusting faith, the kind that refuses to let go of God. Alam niyo po, next month po, di pa po darating ang Lord, pag-uusapan po natin, it's all about prayer. It's all about prayer. Napaka-halaga po ng prayer. It is, para po yung hangin ng mga Kristiyano, air that we breathe. Kung hindi ka mananalangin, mamamatay ang buhay Kristiyano mo. Kaya sabi ng Lord, Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but most of the time the flesh is weak. Lord, inaantok na ako. Pero yung sabi ng Espiritu mo, manalangin ka. Makakasingit ang dyablo pag hindi. Ako po, pag sinabi ng Lord John, manalangin ka, pagod ka o manalangin ka, kasi makakasingit ang dyablo. Lalo na, pastor ka. Lalo na po ako, pastor ako, head pastor. Marami pong mga demonyong naka-assign sa akin. Pero, panalo ako lagi kay Kristo dahil nananahan ang Diyos sa aking buhay. Katulad niyo po, nananahan ang Diyos sa inyong buhay. Manalangin lang po kayo. Amen. Para pag dumating ang Lord, sabi niya, makakakita ba ako ng pananampalataya? Makakakita ba ako na nagpe-pray sila sa akin? Nagkikipag-fellowship? Ang prayer po kasi hindi lang po yung hingi ka ng hingi. Panginoon, pengin ito. Panginoon, pengin ito. Bandang huli, pengin noon. No, Panginoon na siya, hindi niya na siya Panginoon. Kaya nga, yung pong prayer is a fellowship. Makakakita ba ako na nananalangin? Nakikipagniig sa akin, nakikipag-fellowship sa akin? And that is faith. Kung ikaw ay laging nagpe-pray. So, sabi niya sa Luke 21:36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape these coming horrors. Talking about end times, yung paparating na end times, maraming hindi magandang mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Panginoon. But always be alert and pray. Sabi po dyan, pray that maging malakas kayo and that you can stand before the Son of Man. Tingnan niyo po, pangalawang beses natin nakita ngayon, ang prayer po ay magbibigay po sa iyo ng kumpiyansa na ikaw ay makakaharap sa Diyos. Meron kang confidence to face God pag siya ay bumalik na. Amen po ba? So prayer keeps your faith awake. Quit praying and you'll start drifting. Kapag tumigil ka ng manalangin, mapapalayo ka, manlalamig ka na. So mag-review na po tayo to stand confidently before the Lord. We need to abide in Him, live in God's love, pray, and never give up. Abiding in Him, resting in His love, and praying without giving up or praying without ceasing, what makes faith firm and unshakable before the Lord. Tandaan niyo po ito. Kung tayo po ay nag-a-abide lagi sa Kanya, nananahan tayo sa pag-ibig ng Diyos, at lagi tayong nananalangin, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos. Higit sa lahat, hindi pwedeng wala kang blessing na makaharap mo ang Diyos. Amen? Lahat po na nag-a-abide sa Lord, magsabing, praise the Lord. Sige po, tayo po lahat tumayo, palakpakan po ang Lord. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon.